So, kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So, ito mga kababayan, pag-usapan ngayon natin ito. Kasi meron pong update tungkol po dito sa rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025. So, tuloy po ito, tuloy ito. Pero alam niyo kung ano nakakatawa dito? Binago po nila yung agenda. So, kung yung unang statement kasi nila, ang sabi nila, magra-rally daw po sila para pagsuporta sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na wag nang ipa-impeach si Sara Duterte. So ngayon binawi nila yon, tinanggal na nila yung part na yon. So magrarally na lang daw po sila para daw po sa kapayapaan at sa unity. Ewan ko lang. Pero ang problema kasi mga ka-streetwise ito, sa panahon po ng internet, na-touch move po ang Iglesia ni Cristo dito. Kasi hindi na po ito tulad nung 19 kopong-kopong eh, na pag sinabi mo sa live TV, pwede mong bawiin. Kasi hindi na po ito mapapanood ng mga tao kung ano yung una mong sinabi. Pero ngayon po kasi sa panahon ng internet, kung ano yung sinabi mo nung una, pwede pong balikan po yan ng mga tao. So ngayon, mga kababayan, na-touch move po ang Iglesia ni Cristo na sila po talaga ay pro-Sara. Kahit anong paikot-ikot nilang gawin dito, pro-Sara sila. At especially mga kababayan, ang naghihikayat pa na magrarally sila, si Marcoleta. Di ba? So ito, pakita ko sa inyo na para mas maganda. Para hindi po tayo baka nalilito kayo, eh. So ito, ito yung sinasabi kong matutuloy na rally nila. So January, ito. Yan, okey. So ipaglaban ang kapayapaan. Peace rally, January 13, 2025. Okey. So kung mapapansin ninyo, wala na yung unang statement nila tungkol sa impeachment. Wala na, eh. Kasi alam niyo 'no, maraming nagalit sa'kin na mga taga-Iglesia ni Cristo na hindi ko raw po naintindihan yung sinabi daw po ng dalawang bugok sa Net25. Mga kababayan, 'pag sinabi ninyo na ayaw ninyo sa impeachment, kung ano man ang rason ng INC dito, usaping pulitikal pa rin po 'yun. Pulitika pa rin po 'yan. So ngayon siguro nakita ng INC na naimasmasan ata sila na nag-backlash, eh. 'Di ba nag-backlash yung plano nila na, "Ay puta," 'di ba sabi ng INC siguro, "Ay putangina." Kasi ano sila, 'di ba, INC makadigong kaya malamang marunong na magmura yang mga 'yan, 'di ba? Ay putang ina, nangyari tayo dito. Yung ano, nag-backlash. Ay joke lang, ha, baka mamaya mapikon na naman kayo sa'kin. So ito mga kababayan 'no, so ito yung, pinakakalat nilang video ngayon. So tuloy ang rally, pero ito yung dahilan kung bakit sila magra-rally. Sige. Po, sa social media ay marami ang mga naglalabasan ngayon tungkol dun po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Ano ho? Gaya po ng inyong narinig, sapagkat ito, Kong at Nason, ay gaya din po ng inyong alam, sinerkular na po sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba. O yan, so confirm na kasi sinirkular na. So confirm na meron silang rally sa January 13. Sige, tuloy natin. Ito pong Miyerkules at Huwebes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin, ang atin pong rallying gaganapin ay para po sa kapayapaan, para po sa peace. Meron kasing lumabas sa social media. So ang tanong dito 'no, kung magra-rally kayo para sa kapayapaan, paano niyo mahihikayat ang kapayapaan kung nagra-rally kayo? Hindi, ewan ko lang. Pero ito. So ito nga 'yon, yung peace rally nga na 'yan. Sige, continue natin. INC rally, tapos nakalagay doon, against injustice. Wala po kaming ganun. No? Hindi po totoo yun. Wala pong ganung usapin ukol sa rally ng Okay. So ito yung sinasabi ng tao na 'to kasi ano, eh, hindi ko siya kilala, eh. So ito yung sinasabi ng tao na 'to, yung kumakalat po sa internet. Ito, 'yan, ito. So January 13, 2025 rally, be part of the historic ano, peaceful rally, unity hindi pala, yung may injustice, teka lang hanapin ko, yung may injustice. So ito pala yun, teka, ang lakihan natin, So ito yun. So ito yung sinasabi nung lalaki na hindi raw po totoo, na kumakalat sa social media. Join the historic INC rally at Luneta, stand against injustice. So ito.
So mga kababayan, sino ba nagkalat nito? Ang alam ko nagkalat nito yung Tony Lechon at saka yung mga DDS. Kasi 'di ba ano, mga antribida 'tong mga hayop na Duterte fanatics na 'to, eh. Inuunahan niyo yung INC, eh. Actually maganda na 'yun, naunahan ninyo at least, 'di ba? Nalaman natin kung saan ba talaga naka-align yung INC kasi ang point dito, eh, nagsalita ang INC na magra-rally sila, sino ba yung natuwa? DDS. Hindi naman tayo natuwa, eh, mga DDS yung mga natuwa, eh, 'di ba? So lalo na mamaya kapag pinilay po natin yung unang statement nila. So ito balikan natin yung unang ano, ito pangalawa. So balikan natin ito pangalawang statement nila. Okay, balikan natin. Para mas maganda, i-compare po natin dun po sa unang sinabi nila. Okay, sige, continue natin. Miyerkules at Huwebes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin, ang atin pong rallying gaganapin ay para po sa kapayapaan, para po sa peace. Meron kasing lumabas sa social media na para bagang nakalagay INC rally, tapos nakalagay doon, against injustice. Wala po kaming ganun. No? Hindi po totoo yun. Wala pong ganung usapin ukol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa Metro Manila, ang narinig nyo rin po sa circular, gaganapin po at makikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mga pagtitipon. Teka lang, putulin ko lang doon Okay, putulin ko lang doon. So ngayon, mga kababayan, Iglesia ni Cristo magrarally sa Liwasang Bonifacio. So maliit lang po yung Liwasang Bonifacio mga kababayan. Maliit lang po ito. So I think mga ano lang 'yan, ang kasya diyan siguro mga 1,000. Pinakamabigat na diyan 1,500. 'Di ba nakailang punta na ako diyan sa Liwasang Bonifacio eh. So ibig sabihin nito hindi gano'n katindi yung rally na 'to. Kasi tandaan natin na ang dami pong INC member sa Metro Manila. So kung para sa INC member itong peace rally na 'to, dapat do'n kayo sa saan ba, sa Luneta? Or do'n kayo sa ano, do'n kayo sa Commonwealth mismo, 'di ba? So, medyo nagtaka lang ako, Liwasang Bonifacio medyo maliit na lugar 'yan. 1,500 lang yung kasya diyan. Oh, so hindi siya gano'n kalaki. So hindi talaga siya threat itong rally na 'to. Oh. Alam na. O yun na nga po, Kong. Ang bilin niya sa kagabi, gaya din po Baka ng yung mga inyong alam. nagtatanong, hindi naman kapatid. Meron po kasi iba kung nagpapakilala sa social media, mahirap talagang isek kung totoo o hindi totoo eh. Pag sinabi niya ako po Iglesia ni Cristo, ganito po narinig ko. Pero minamali niya, Kaya hindi iglesia yun. ayun na nga po kung tayo Pagka po- nakakaintindihan tayo ng ganun. Pagka po sinabi niya na INC siya, pero mali po yung kanyang binibigay na impormasyon, Oho. nagkukunwa lang na iglesia yun. Yun na nga po. Kasi malinaw na malinaw yung ano eh, Oho. yung impormasyon na ibinigay. Yes po. So, alam niyo kung anong malinaw dito mga kababayan. Pag si Marcoleta po yung nag-invite ng rally, alam niyo na kung saan ito naka-align. Alam naman si Marcoleta mag-i-invite ng rally pabor kay Presidente Bongbong Marcos. Parang hindi naman ata makatotohanan yan. Alam na po natin yan. Pag si Marcoleta nag-invite, yan po ay pabor sa mga Duterte. Ewan ko lang, hindi ako sa ano hindi sa pagiging judgmental pero ayun po yung logic na nakikita natin. Oh, continue pa natin sige. Basta tandaan niyo yung sinasabi nila kung ano yung reason kung bakit sila magrarally. Ang iba nga lang kasi ko, na hindi naman iglesia, akala, totoo tuloy yung sinabi ng ganong mga impormasyon na di umano ay nagpakilala sa iglesia. So inulit ko po dito po sa Metro Manila, kasi iba't ibang lugar, iba't iba pong rehiyon, ay meron po silang mga vantage point kung saan sila makikita-kita. Dito po sa Metro Manila, gaya po ng inyong narinig, Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang atin pong rally ay kapayapaan po ang layunin. Hindi po sa kung ano pa man. Inuulit natin. Yan po yung paglilinaw na dapat po ninyong matandaan. Teka lang. Ngayon para sa kapayapaan na lang. Actually, mahaba yung video na yan. Mahaba yan. Pwede nyo naman panoorin sa Net25 yan. Pero ngayon, ang sinasabi ngayon dito ng tatlong itlog na to, ang rally daw po ng INC sa January 13 ay para sa kapayapaan. Yun lang. Wala nang iba. So, ibang-iba ito sa unang sinabi nila. So, ano ba yung unang sinabi nila? So, ito, pakinggan nyo ulit. Ito yung sinabi nila noong December 4. Pakinggan ninyo. Oh. Ito same person din to. Siya rin yan.
Hindi ko lang kilala kung anong pangalan niyan, kasi hindi naman siya relevant para sa akin. So ito sinabi niya nung una. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin O, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Mga kababayan, dahil po diyan, dito po sa Iglesia ni Cristo, Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ha, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally sige, rally para saan? Ito yung una mong sinabi nung una eh. Ito yung sinabi mo nung una. Para saan? upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. So iba na. Iniba ninyo. Hindi, actually, mga kababayan, bigyan natin ng credit Bigyan po natin sila ng credit. At least naimasmasan sila. 'Di ba? At least naimasmasan sila na 'di ba, na teka lang nag-backlash. Mali mali. O ngayon magra-rally tayo ngayon, kalimutan na natin yung about sa impeachment. Kunwari hindi namin sinabi. Kunwari wala kaming sinabing gano'n. Oh, ang problema, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan sa panahon po ngayon ng internet, kung ano sinabi mo, mata-touch mob ka dito. Na-touch mob kayo dito. Sinabi niyo na nung una 'yan. So, ano 'yan, tatatak na sa inyo 'yan. Pro Duterte kayo. Kasi kahit anumang paikot-ikot ang sabihin ninyo na ang rally ay para suportahan yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang magbe-benefit pa rin dito mga Duterte. So mangyayari dito, ginagamit nyo lang talaga yung sinabi ng Presidente para suportahan si Sara. Ang problema dito mga kababayan, ito continue natin Oh. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Yan ang sinasabi ko. So ang tanong ko dito mga kababayan, paano hindi magiging magulo kung kayo ay kakampi sa pamilyang mamamatay tao? 'Di ba ayaw daw nila ng kaguluhan. Pero ayaw niyo ng impeachment. Well, mga kababayan, ang impeachment po kasi mga ka-streetwise is proseso. Hindi naman po kasi kaguluhan ang impeachment. Isa po itong proseso. So kapag ang proseso po ang pinigilan ninyo, so ayun po ang kaguluhan. Ang point dito mga kababayan, yung impeachment ba bawal? Yung impeachment trial ba illegal? Hindi. 'Di ba? Sabi nga ni Sara Duterte, haharapin niya yung impeachment. At kinukuha niya pang abogado yung tatay. So haharapin na po ito ni Sara. Ngayon siguro nakita ng ito kung sino mang tao na 'to na nagsasalita na 'yan. Saan na ba 'yan? Po, kami po ni Nelson Siguro napansin nila ng iglesia na teka lang kung ilalaban natin na hindi tayo pabor sa impeachment, hindi na 'to relevant kasi may impeachment trial na, may impeachment complaint na, tapos tinanggap na ni Sara Duterte kung magkakaroon man ng impeachment trial. So para saan pa yung pagrarally nila ng hindi pabor sa impeachment, 'di ba? So hindi na siya relevant. Hindi, pero ang point ko dito mga kababayan, bakit gano'n? 'Di ba? Bakit hindi consistent? Kasi magkaiba 'yun Yung sinasabi ninyo ngayon na ang rason ninyo para mag-rally ay para sa kapayapaan, okay 'yun, maganda 'yun. Lahat ng tao gusto ng kapayapaan. Pero hindi naman ito yung una niyong sinabi nung una. Sabi niyo nung una, kami po sa iglesia ay ayaw po namin at kami po ay pumapabor kami sa sinabi ng presidente na huwag ituloy ang impeachment. Kami po sa kapatiran. Diyos ko, ibang-iba 'yon. Oh,
Ayan, well, good, very, very good kasi naimasmasan kayo, 'di ba? So, January 13 kita tayo do'n. Sa tingin ko invited naman siguro lahat. So, January 13 kita tayo do'n, 'di ba? Kung may makita tayong DDS do'n, 'di ba, ano, peace rally 'yun, O, 'pag may nakita akong DDS do'n tapos aawayin ako, loko-loko kayo kasi peace rally nga 'yun, kayo yung unang nanggugulo. O, kita tayo January 13 sa Diwasan Bonifacio, pupunta po ako do'n. Makiki-peace rally tayo. Peace rally naman pala, so walang problema 'yun. So yun mga kababayan 'no, so diyan po sa Team Replay 'no, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa content ngayon natin. Kayo ba naniniwala ba kayo na ito po ay pagbabago ng kanilang, statement nung una? Kasi ako nakita ko po talaga in my own opinion, nakita ko po talaga yung pagkakaiba. Pero kayo po diyan po sa Team Replay, ang gusto ko pong makita diyan sa comment section, napansin niyo rin po ba yung pagkakaiba ng statement ng iglesia ngayon kumpara po nung December 4? Regarding nga po dito sa, ah motibo ng kanilang rally. Okay? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.